beloved Boss Mike Cervera. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Tapusin niyo na yung fucking show ninyo! Kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Bakit ako pumirma sa verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte? Ako po si Congresswoman Pami Zamora. Eto! Si Pami Zamora, malupit to! Bakit nga ba pumirma ka? Oo, ha? Bakit ka pumirma? Sige nga, eto na. 2nd District of Taguig. At ito po ang Article 1 ng verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. Naku! Oo, dapat sinabi mo, Sara Zimmerman Carpio. Hindi ko ba alam bakit Duterte ng Duterte to. Tandaan nyo, kapag nag-asawa na kayong mga babae, mapapalitan na agad yung apelyido nyo. Pero si Sara, mga kababayan, iwan ko bakit gamit na gamit niyan. Di po ba? Di ba dapat, ang pangalan niya na, hindi, Sara Duterte Carpio. Ano? Ngayon, iba Zimmerman pa rin yung middle name Tuloy. Respondent betrayed the public trust, committed culpable violations of the Constitution, and or committed high crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate. Naku, grabe mga kababayan, talagang ginamit yung mga ganon. Yung pagbabanta, mga kababayan, ginamit labang kay Sara. Eto na. Incumbent President, the First Lady, and the Speaker of the House of Representatives as publicly admitted by her in a live broadcast. Tapusin niyo na yung fucking show ninyo! Ang ina mo ka! Utak na mo ka! Ang ina ninyong lahat! Nanggigigil talaga si Sara. Grabe no, mga kababayan, yung gigil niya. Naalala nyo ba yan? Talagang nag-viral no? Kahit na sa kasuluk-sulukan ng isla, ng Netherlands. Mga kababayan, alam na alam yung ginawa niya. Kahit pa mga kababayan, yung maliit na isla sa 100 Island, mga kababayan, alam nila. Ganon, kagrabe ang viral niyan. Diba? Tuloy. Tulad ng naramdaman ng maraming Pilipino nung una kong napanood si Vice President Sara Duterte. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Nagulat ako at natakot. Ay, oo naman. Oo, nakakatakot talaga yan. Yung mga yan, mga kababayan Alam nyo naman, di ba? Karamihan ng mga politiko. Ito, hindi ko naman nilalahat Natandaan nyo ba kung paano gumawa ng krimen yung ilan, wag na lang lahat, ilang mga politiko dyan sa Mindanao? Natandaan nyo ba yung may nilibing sila? Yung ano tawag dito? Yung bang nilibing yung mga kandidato ng bakho? Galing sila, katindi. Di ba? Pagdating sa politika dyan, mga kababayan, malulupit. Patayan, kung patayan. Oo, nilibing sa bakho. Oo, ayun, yung ampatuan. Ano nangyari sa mga yon? Di ba lahat nasira buhay nun? Grabe mga kababayan. Yung mangunda dato na babae, isinama sa pagkakalibing. Pati mga sasakyan. Walang patawad mga kababayan, pati yung mga media. Buti na lang, hindi pa uso vlogger nun. Kung uso na vlogger nung panahon na yon, mga kababayan, malamang kasama na sila Banatbay at Libayan. Diba? Malamang kasama kayo nun. Nandun kayo, eto na po. At papile na po ng COC. Etong si Ampatuan bilang gobernador. Tapos sinarang kayo ni Mangunda Dato. Sabi ni Mangunda Dato, nanlilisik ang mata.
Patayin nyo! Ilibing nyo ng mga buhay yan! Putik nyo mga kababayan. Ganon sila. Ngayon, ang tanong ko, mga kababayan, eto, dito sa Luzon, sa Visayas, meron mga, mga barilan. Kung sino lang yung target nila, yun lang. Di po ba? Pero doon talaga damay-damay lahat eh. Ubusan ng pamilya. Matindi doon mga kababayan. Oo, naalala ko noon. Ito, true to life po mga kababayan. Naalala ko noon mga kababayan. Meron ho akong kaibigan diyan. Panahon po ito ng ni Duterte. Oo, panahon ni Duterte. Putik na yan. Sabi ko, martial law dyan. Ayokong pumunta dyan. Oo. Baka mamaya, ma-ambush ako. Galit pa naman kayo sa gwapo dyan. Totoo yan, sabi ko. Tapos sabi niya, huwag kang magalala. Ano ka ba? Ako, sagot kita. Oo, kasi government official din yun. Sabi ko, mga kababayan, basta, bigyan mo ko ng assurance na ako, safe dyan. Mga kababayan, pagbaba ko ng eroplano, nagulat ako, punong-puno ng mga sundalo. Allah! Oo, kinabahan ka agad ako eh. Daming sundalo sa airport, mga kababayan. Paglabas kong ganon, ayan na. Sir Mike, kayo po ba si Sir Mike Cervera? Opo, ako po. Akala ko hulihin ako eh. Tapos mga kababayan, pinapasundo po kayo ng inyong kaibigan. Ng inyong kaibigan. Putik na yung backup ko. Dalawa sa likod na 6x6. Dalawa sa harapan, 6x6. Tapos nakaban ako. Kasama ko naman yung alalay. Oo, nagkukwentuhan kaming dalawa. Naku, bakit naman ganito dito? Grabe, mga kababayan. Hindi ho ako natuwa. Kasi gusto ko, kapag kapo ako, pumupunta kahit saan, okay lang. Pagdating ko, mga kababayan, diretso sa restaurant. Oo, nando doon, naghihintay kasi. Tanghalian na pagdating ko, no? Mga kababayan, no? Yung mga sundalo, nakapalibot, lahat. Tapos habang kami nag-uusap, nagkakamustahan, may dalawa dyan, may dalawa rin sa likod ko. Grabe mga kababayan, kakaiba dun, matindi. Oo. Kala nyo ganito lang ako Oo, kengkoy lang ako, pero iba to, it's. Eto na, mga kababayan. Para sa ating mahal na presidente, sa kanyang first lady, at syempre para kay Speaker Martin Romualdez. Malinaw na malinaw nung sinabi niyang paulit-ulit, no joke, no joke. Inulit pa nga nung reporter, tinanong nung reporter, sabi niya, but you already talked to a person, at ang sagot niya ay yes. Nako! But you already talked to a person. Yes. Do that Yes. in the event that you get killed. Yes. Yes. Para po sa amin dito sa Yes. Taguig, malinaw po ang sinabi ng Vice President. Na? May kausap siya na willing pumatay para po sa kanya. Ay, Kita nyo, mga kababayan, grabe, no? Hindi lang ho naman kay Sara nangyayari yan. Parang kalakaran na ng mga kababayan. Kalakaran na sa mga masasamang mga politiko yan. Yung bang meron silang mga hitman, mga kababayan. Di po ba? Kalakaran na ho sa mga yan. Sa mga politikong masasama. Di ba? Na mga kababayan, meron talaga silang hitman. Oo. Uutusan nila, pera-pera lang. Di ba? Ramjay. Oo. do not take the threat of the Vice President lightly. Sa amin po dito sa Taguig, hindi po namin palalampasin ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte laban sa presidente na ating hinalal at minamahal. Dapat lang. Oo, sana all. Hindi papayag. Kayo po ba'y papayag na ganyanin, pagbantaan at babuyin ng ating hinalal na Pangulo? Papayag po ba kayo? Buti pa ang taga-Taguig. Di ba? Sa Caloocan kaya? Sa Caloocan kaya? Papayag ba kayo? Hindi eh. Kalyado ni ni Duterte. Oo, kalyado ng mga Duterte yung mga taga-Caloocan eh. Kaya wala yun, walang imik. Buti pa itong taga-Taguig. Sa bagay, yung malapitan na matanda, mga kababayan, kailanman hindi naman natin narinig sa Kongreso yan. Di ba? Di ba, Along? Kailanman hindi namin narinig yung tatay mo. Kahit ikaw, hindi namin narinig.
na ano, tumayo man lang sa plenaryo at ipaliwanag mo, ipaglaban mo yung nagawa mong batas. Meron ka bang nagawang batas? Eh kahit yung tatay mo, wala kaming narinig dyan eh. Pala, Ang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Correct. Yan ay aking papalagan. patay! Oh, yan yun. Trending din to, mga kababayan. Nag-trending tong mga binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang merong diin yung kanyang sagot dyan na pagtatangkaan yung buhay mo. Nako, mga kababayan. Di ba? Oh, yung Pasig, sobra bastos na tumatakbo. Ayun na nga. Yun naman gustong magpapila ng ano, ng mga single mom na mga ano daw, mga tigang na. Eh bakit, mga kababayan? Hindi ba pwede sa atin? Talagang kanya lang? Di ba? Pwede naman sa atin Wisely Mateo. Di ba? Oh, alam nga naman. O si ano na lang, Arnold Lopez. Pwede, malapit-lapit yan. Oh, baka gusto niya pumila. Hindi naman busy masyado yan. Oh, ngayon, kapag ka may sobra-sobra, pwede na rin sa akin. Alam niyang congressman yan, mga kababayan, ano? Pero hindi papipilahin. Ganyan yung mga politiko ngayon. Sabi ko nga, nakakadismaya. Sige, tuloy. The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. Kung matatandaan po natin, this is not the first time. Na? Hindi ito ang unang beses na ginawa ito ng Vice Presidente. Sa isang press conference, siya mismo po ang nagsabi that she fantasized beheading the President. Totoo yan. Yun na nga eh. Ilang beses naman na nating natalakay ito, di ba? Na sinabi niya na gusto niyang putulin, tanggalin ang ulo ni Mr. President na Pangulong Bongbong Marcos. Galing sa kanya yan. Yung bang medyo maluka-luka na siya, sapagkat hindi niya na alam kung paano lulusutan yung mga aligasyon sa kanya. Dahil nga nung pinatawag, mga kababayan, pati yung kanyang chief of staff na si Sulaika, ang mga kababayan, lalong nagwala siya. Maluka-luka si Gaga, mga kababayan. Ano nangyari? Ayun, nawala sa sa focus niya. Ang nangyari, mga kababayan, hindi niya alam kung ano sasabihin niya. Kaya yung pati pagputol, pati paghukay ng bangkay ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., itatapon doon sa West Philippine Sea. Yung po ba may katinoan, mga kababayan, sa palagay ninyo? Yung po ba may katinoan? Yung ba'y gawain ng matinong tao, lalo't lalo, ikaw ay leader, pangalawang pinakamataas na leader ng bansa? Imagine myself cutting his head. Ala ka. Sinabi rin po niya na huhukayin niya ang labi ng dating President Ferdinand E. Marcos Naku! Sr. at itatapon daw sa West Philippine Sea. Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Para po sa akin, wala pong public official o normal na tao ang dapat maringgan ng ganitong mga pananalita. Correct. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Ah. These are statements that can't be taken lightly, especially from Tama. someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alam nga naman kung sasabihin mo, kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. Kung matatandaan po natin, ilang araw matapos ang threat ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang ama naman po na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte also issued a call for the military and the police to intervene. Correct. Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, tupak-tupak na yung hanggang nagkaroon ng briefcase to capture the government. It is only the military going to work it. Sabi nga po ni E.S. Bersamin, Yun, yung binubuyo niya na po yung mga sundalo at mga pulis. Nakakala niya naman mabubuyo niya. Hindi ho nangyari, mga kababayan. Wala na ho eh. Yun ho bang mga kababayan yung mga tao gusto pang kutuin? Yun ba? Mamaya 1 million viewer yan. Poras, tuloy.
No motive is more selfish than calling for a sitting president to be overthrown so that your daughter can take over. Ayon po sa verified impeachment complaint, ito po ay isang open defiance to the executive power vested in the president under the Constitution. Correct. Otoridad ni Apo Bongbong Marcos bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Correct. Philippines. Siyempre! Nakita ko si Sulaika. Si Sulaika, mga kababayan, no? Sulaika. Ito po ay isang open defiance to the executive power vested in the president under the Constitution. Correct. At otoridad ni Apo Bongbong Marcos bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Correct din. Ayun, no? Yan, no? Yun, no? Mga kababayan, no? Yan, no? Tatandaan nyo ba yan? Sabi nga nila, shota daw nga ni Sarah yan, eh. Tuloy. Sa akin pong palagay, tulad po ng nakasaad sa ating pinirmahan na impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte, naniniwala po ako na kapag Grabe yung mata ni Sarah. Ulit. Presidente Sara Duterte, naniniwala Ayan, oh, tignan nyo yung mata niya, oh. Mga kababayan, tignan nyo yung mata ni Sarah, oh. Tignan nyo maigi. Parang may tama talaga, no? Parang may saltik. Parang kailangan nito psychiatrist. po ako na kapag Grabe, no, mga kababayan, ang itsura. Ganito ba magiging presidente natin, mga kababayan? Yang itsura na yan? Andali. Tignan nyo. naniniwala po ako na kapag Grabe, no? Ang lupit mo, Sarah. Yung itsura ni Sarah, parang parang hindi natulog ng mga isang buwan. Sige, Sarah. Sama-sama ang mga ito po ay maaari ikonsidera na high crimes. Dahil Ako, high crimes. Grabe, mga kababayan, malupit. Malupit, ito po ay makakaapekto sa orderly working of government, making the Vice President unfit to remain in office. Mr. Speaker, I move to take up additional reference of business. Additional reference of business, verified complaints for impeachment. Impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members Nako. of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint. More than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Nako. Is there any objection? The chair. Nadagdagan pa nga yung 215 na yan, mga kababayan. Sobra-sobra pa. Halos si Gloria na lang matira, tsaka si Pulong na hindi bumoto dyan at pumirma. halos lahat ng mga kongresista pumirma dyan para ma-impeach siya. Dito ba? Our beloved Boss Mike Cervera